Isang pangarap ng maraming mountaineers ang marating ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo. Sabi nila, the best view comes after the hardest climb. Pero paano kung ang view ay puro puting fog lang? Andito na tayo sa crater. Walang clearing? Walang problema, dahil ang tunay na tagumpay sa bundok hindi lang sa summit makikita, kundi sa buong paglalakbay. Kaya samahan nyo kami sa isang wild at basang adventure ng pag-akyat namin sa Mount Apo. From Rizal, lumipad kami papuntang Digos City, Davao del Sur. 1:45 AM ang oras ng aming flight at nakarating kami sa Davao City ng 3 AM. Dito ay sinalubong kami ng aming travel agency para ihatid sa Barangay Kapatagan, Digos City, kung saan magsisimula ang aming jump off. 2 hours din ang inabot ng aming biyahe bago marating ang Kapatagan. Dito pa lang ay ramdam na namin ang lamig at kapal ng hamog sa paligid. Nagalmasal muna kami dito sa stopover area para may laman ang aming sikmura bago umakyat. Kapatagan, let's go! After kumain ay hinatid na kami sa jump off, ang Sitio Paradise. Nasaan na tayo? Sitio Paradise. At dito ay namit namin si Pastor Marvin na siyang magiging guide namin sa buong adventure. Kasama sila Kuya Ruel na aming porter at si Kuya Leo na aming logistics o tagaluto ng pagkain. Siyempre, bago magsimula ang adventure ay inorient muna kami ni Pastor Marvin sa kung ano ang dapat alalahanin, pag-iingat sa pag-akyat namin sa Mount Apo. At kasunod nito ay ang pag-pray kay Lord sa ligtas at maayos na pag-akyat namin. 9:30 ng umaga, sinimulan na namin ang paglalakad. Start na ng trekking. Kakayanin kaya. Medyo maulap pa sa Mount Apo. Let's go. Ang aming climbing route ay Kapatagan Backtrail kung saan dadaan kami sa Camp Goody Goody at dadaan sa patong-patong at naglalakihang bato ng boulders, crater ng Mount Apo, and last ay ang summit ng Mount Apo. Dahil backtrail ang aming adventure, dadaanan namin ulit lahat pabalik. Nagsisimula pa lang ang aming pag-akyat at tila nararamdaman ko agad na parang pupulikatin ang aking binti dahil na din siguro sa kulang na tulog at pahinga. Pero sige, laban lang. Nagsisimula pa lang eh. Kita din sa kapaligiran ang pamumuo ng hamog sa kagubatan na siya naman nagpapaganda ng scenery habang naglalakad. At habang pataas ng pataas ang aming pag-akyat, nararamdaman din namin na unti-unting lumalamig ang kapaligiran. Hanggang sa narating namin ang unang lugar ng pahingahan ng mga umaakyat. Dito ay huminto muna kami saglit para magpahinga. Water break na din. Sa bawat paghinto namin, tila ba yumayakap ang lamig sa amin. At nagpatuloy kami sa paglalakad. Unti-unti namang kumakapal ang hamog sa kalangitan at tila ba'y nagpaparamdam ng sama ng panahon.
Tarik na. Balakang. Oo, balakang. Ilang salawang pa siya tayo nagamit ko nun. Alam mo, nagalian ko eh. Okay. Dapat bumili pala tayo ng meron pa man sa'yo ng sarlo. Nalin? Yung tulak hangin. Malamig lang sa yun, sa katawan. Pasikip na ng pasikip ah. Marami naglalakihang puno ang nakatumba na kailangan tawirin. Bigat mo na. Paano ako? Kaya ko pala yun na isang hakbangan. Banat lang itlog ko. Mga putik na daan at madulas na mga sanga ang aming nasaksihan. Saludo rin kami kay Kuya Ruel na aming porter na talagang binantayan kami sa paglalakbay kahit mabigat ang kanyang pasan. Habang sila Tito June at Kuya Ison ay nauna na ng bahagya kasama sila Pastor Marvin. Ito ang tinatawag nilang junction, pahingahan o landmark ng Kapatagan Trail, na ibig sabihin ay nasa kalagitnaan na kami papunta sa Goody Goody campsite. Dito ay nagpahinga muna kami at nagpicture-picture dahil sa gaganda ng mga puno sa area na ito. Saan na tayo? Junction. Crossing. Tatay Rizal. Junction na tayo? Pagtapos ng ilang minuto, ay nagpatuloy na kami sa paglalakad. Mga 1 oras na lang daw na lakaran at mararating na namin ang Camp Goody Goody. Yo! Pagod. Wala pa kami sa campsite. Pero konti na lang. Konting-konti na lang. Pagod yan. Putik. Unti-unti naging challenging ang aming dinadaanan. Sabi patag daw, patagilid pala. Tara, ano tayo? Yeah. Ay, putik. Wait lang. Oh. Yeah. Taga Manila kayo, ma'am, sir? Oo po, taga Manila po. Tingnan mo. Ano naman? Wala. Lamok. Uy, tali. Kaya, pahunin muna kita. Let's go. Bato na lang natin kay Kuya. Di safe. Wala po. Bato na lang, Kuya. One hand. Dito ay nadaanan namin ang tinatawag ng mga mountaineers na Mossy Forest. Isa sa mga iconic spot sa Kapatagan Trail at madalas na foggy ambience na nagbibigay ng mystical vibe sa trail. Bilikaran. Bilikaran. At nagpatuloy kami sa paglalakad. Grabe mga bit-bit nila.
Sige. Ako'y pinupulikat na po. Ba talaga pag tumatandaan na? Jogging pa sa UP. Pupulikatin din pala dito. Kaway ka muna, lab. Dito kung ba nakakaway ka? Ayun no, salt. Hindi pa rin pala sila makakapag-lunch. Hintayin nila tayo. Pwede na ba kumain, kuya? Gusto mo na kumain dyan? Ang oras na ba? Ay sila. Ikaw? Sila yung plano nila na kumain din sa taas. Oo. Tayo eh. Kaya mo pa ba? Kaya naman. Pwede pa naman. Yan na yung pinakamataas na akitin. Lagot. Kuya na lang pala nandito. Nandun na yung naririnig natin kanina, ma'am. Nandun na yung taas. At nang makaramdam ng gutom, dahil inabot na din kami ng tanghali, huminto muna kami para magtanghalian at sinulit muna ang pahinga. Leo, bapa na bante. Pero, May folding bed dito eh. Gana. Nalagay kayo na. Food trip na naman ng mga putik. Dito na kasi puyo. Dito na puyo, study. Pagtapos kumain, nagpatuloy na kami sa paglalakad. Sabi nila mga 15 to 20 minutes na lang na trekking at mararating na namin ang Camp Goody Goody. Sige. Taas to. Ang daming hakbang ito. Teka lang. Yun. Lapit na tayo sa campsite. Ito na tayo. Hanggang narating na namin ang Camp Goody Goody. Welcome, Camp Goody Goody. Let's go. Welcome, Camp Goody Goody. Ang Camp Goody Goody ay isa sa pangunahing campsite bago ang final ascent papunta sa summit. Ito ay isang malawak at patag na lugar kung saan kadalasan nagkakamp ang mga hikers bago harapin ang mas matarik na bahagi ng Mount Apo. After magpicture, ay nagkape muna kami at nagkwentuhan habang nagpapahinga. Dahil meron kaming 10 hours para magpahinga at paghandaan ang tunay na adventure paakyat sa summit. At pagkatapos magkape ay nagpahinga kami at umidlip. Gumising kami ng 5:30 PM para mag-early dinner. At after mag-dinner, nagpahinga ulit kami at umidlip dahil ang call time namin ay 2 AM para simula ng pag-akyat sa rockfall, boulders at marating ang summit. Gumising kami ng 2 AM para mag-almusal ng tsampurada na inihanda ni Kuya Leo para may laman ng aming tiyan bago ang tunay na challenge. After kumain, small orientation ulit bago umakyat ng summit. Part na ating journey. I think 30 minutes na forest tayo. Tapos open sa pool.
So mga 4 o'clock dapat nandun na tayo sa ano, sa Rockpool. 5:30 nandun na tayo sa ano, sa Sulphur. Then doon tayo maghintay ng sunrise. So 6:30 White Sand tayo. Doon na rin tayo mag ano, breakfast. Then 57 degrees to peak, dapat 8:30 nandun na tayo. So late tayo nag-start. Pero tayo. Okay. Hindi na ito pupulikatin pa. So importante ma'am, pag nandun na tayo sa boulders, tube mast, drop lang pa. Tolerable naman po yun. Drop lang tayo pag ano yung kapal yung puso. Sakit yan sa lawan. Tsaka importante tubig natin. At nag-pray na rin bago umalis. Unang stopover namin ay sa Rockfall. At dito ramdam na ang sobrang lamig ng klima na may pabugso-bugsong hangin. Hindi na ako nakapag-video nung unang pag-akit namin dahil talagang matarik at madilim ang lugar. Isang mali lang ay pwedeng sabangin ka na damputin. Kaya't mas minabuti ko na safety muna ang unahin. Ay, first pa lang po ba? Pangalawang stopover namin ay maaamoy mo na ang simoy ng sulfur. Tila ba'y bugong na itlog. Tolerable naman ang amoy niya, ngunit makati sa lalamunan kung hindi ka gagamit ng mask. Ang lapit na namin sa buwan. Kamusta? Kamusta ang pag-akit? Last na to. Charot. Last na akyat. Grabe. Ang taas oh. One Ba yung nakakatakot nakakanginig ng tuhod to. wrong step. Pababa. It's all done. One wrong step, it's all done. Dito ay medyo tanaw ang sea of clouds kahit madilim pa. Wala pa kami sa boulders. Wild berries oh. Talagang na-excite kami papuntang summit dahil dito pa lang ay ramdam na namin na maayos ang panahon. Wild berries. Pwede daw kainin. At dahil mabilis ang aming pacing at madilim pa, narating na namin ang stopover kung saan ay tinatawag nilang White Sand para hintayin muna magliwanag bago akyatin ang crater ng Mount Apo. Sayang lang at hindi namin nasaksihan ang sunrise mula dito dahil agad namang sumama ang panahon. Ay lamig, walang clearing, ang saya. At nang lumiliwanag na, nagpatuloy ang sama ng panahon na tila ayaw kami patuloyin sa summit. Sobrang grabe ang lamig. Kahit 3 patong na ang suot mo ay nanunuot pa rin ng lamig. Hindi na talaga ako. Papunta na kaming peak. Ganito itsura ngayon. Sobrang hamog. At hahampasin ka ng malakas na hangin, kasama na din ang madulas na daan dahil sa ambon na kasama ng hangin. Sobrang ginaw. Grabe. Wait. Nag-a-alarm yung cellphone ko. Nag-a-alarm. Lahat ay maingat sa paghakbang dahil isang mali lang ay magiging kwento ka talaga. Nang marating namin ang crater ng Mount Apo, nag-clear ng ilang segundo ang kalangitan. Tapos biglang hahampasin na naman ng malakas na hangin na may kasamang hamog. Andito na tayo sa crater. Kaso bumabagyo.
Nagpicture muna kami saglit at inabisuhan kami ni Pastor Marvin na akitin na ang summit bago pa lalong sumama ng todo ang panahon. Dito ay nagdesisyon si Pastor Marvin na Digos Peak lang ang aming akitin at hindi napuntahan ang Magpet Peak at Kidapawan Peak dahil sa sama ng panahon at lubhang delikado na ito puntahan. Kaya't nagpatuloy kami papuntang peak. At talaga sinubok kami na sinasabi nilang 87% degree climb papuntang summit. Imagine 87% slope tapos hampasin ka ng malakas na hangin. Kabado talaga malala. Sa sobrang kapal din ng hamog, hindi na namin tanaw yung iba pa namin kasama na nauna na. Yan. Halos isang oras din yung 87% slope mula crater papuntang Digos Peak dahil sa weather. Lapit na kami sa peak. Andyan yung crater. Kaso puno ng fog. Ito naman pagod na. Kaway. Kaway na lang. Yung nakit namin, oh. Grabe. Kaya taas pala niya. Wait, huwag mo i-push. Kasi, alali ko lang yung pet mo. Sige. At nang marating na namin ang summit, labis ang tuwa nang narating na namin ang summit. At mukhang nalugi naman ang itsura ng partner ko dahil sa tindi at pagod ng hiking adventure na ito. Maganda pa sana tumambay at magpalipad ng drone dito, kaso yung panahon. At hindi pa dito natatapos ang aming adventure. Dahil kapatagan backtrail kami, lahat ng dinaanan namin grabe nung una ay dadaanan ulit namin pababa. Pagbaba namin sa White Sand ay kumain muna kami ng breakfast dahil pagkatapos ay dire-diretso na ang pagbaba hanggang Camp Goody Goody. Hanap tayo ng akong muna. Meron na po. Meron na? Ito ang tinatawag nilang boulders. Mas maganda sana kung hindi nababalot ng makapal na hamog. Tila ba hindi namin alam kung bangin na ang dulo ng mga bato na aming dinadaanan dahil sa hamog. Maingat ang aming pagtapak sa mga bato dahil minsan ay umuuga ito at nahulog sa baba na pwedeng may tamaan ding ibang hikers. Dito naman ay tila nagloloko ang aking drone
at nag-auto landing dahil na din siguro sa malakas na hangin na may kasamang ambon at nawawalang signal dahil sa makapal na hamog. Kaya't nagpatuloy na kami sa pagbaba. Grabe. Go. Huwag dyan naman kita. Ayaw na. Dito lang muna ako. Tandaan ka lang. At habang pababa na kami, unti-unti namang gumaganda ang panahon. Malas talaga sa clearing kapag nasa summit na. Tapilok ako pero parang wala lang. Hindi mo ko mararamdaman. Pababa papuntang campsite. Paano? Binagyo kami sa taas. Dito lang gumanda-ganda panahon. Ayun o. Kita na yung ano dun o. Sa kabilang bundok. Yung sulfur. Ayun o, kita yung sulfur mo uso. Saan? At nang marating na namin ulit ang Camp Goody-Goody ay nagpahinga muna kami at nag-lunch. Panalo na naman ang inihandang lunch ni Kuya Leo. Talagang binusog mo na naman kami. Shoutout sa iyo Kuya Leo at sa iba pang katulong sa paghahanda ng aming tanghalian. After kumain, may 1 hour kami para mag-relax at magpahinga bago bumaba ng Kapatagan jump-off. Uwi na. Last baba na namin from campsite papuntang Sitio Paradise. Let's go! Habang pababa kami ay bumabagal ang aming pacing dahil na din sa dalampagod at nananakit na binti at tuhod. Ganda, ano? At bago matapos ang adventure namin dito sa Mount Apo, dagang salamat sa hiker team na nakasama namin. Sir Jowine, aming coordinator, Pastor Marvin, aming guide, Kuya Ruel, aming porter, at kay Kuya Leo na aming logistics, at sa iba pa naming nakasama. Saludo kami sa inyo at sa magandang service sa mga hikers. Super recommended kayo. At nang marating na namin ang Kapatagan, dumiretso kami sa Camp Linaw para sa aming accommodation. Dito ay nagpahinga kami at nagligpit ng gamit. Overwhelming ang pag-welcome nila sa amin dito dahil kahit hindi kasama sa aming binayaran, ay pinakain kami ng hapunan nila Ma'am at Sir na may-ari ng Camp Linaw. Sabi nila ay ganun talaga sila sa mga hikers lalo't alam nila ang hirap sa pag-akyat sa Mount Apo. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you po, sir. Daghang salamat ulit sa overwhelming welcome sa amin, Ma'am and Sir. Sa mga naghahanap ng affordable accommodation, kung aakyat kayo dito sa Mount Apo, dito na kayo mag-book, panalo dyan. At dito natapos ang aming Mount Apo adventure. Daghang salamat sa inyo sa pag-react, follow at share. Hanggang sa susunod na biyahe.